Sa bawat kilos at gawi ng ating mga alagang pusa, tila may mga lihim na mensaheng gustong iparating ang mga ito. Mga senyales na hindi agad nauunawaan ng mata ng tao, ngunit malalim ang koneksyon sa enerhiya ng ating tahanan. Sa loob ng ating bahay, mapapansin nating may mga kakaibang lugar na gustong-gusto nilang tambayan. Minsan sa ibabaw ng ref, minsan sa loob ng banyo, o di kaya'y sa isang lumang kahon na tila walang halaga. Ngunit sa mata ng pamahiin at paniniwala, bawat lugar na pinipili ng pusa ay may kahulugang espiritual. Parang may ginagampanang tungkulin ang bawat paggalaw upang protektahan, linisin, at bigyang buhay ang enerhiya ng tahanan. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Kaya sa pagtalakay ng bawat tagpong ito, ating tuklasin kung anong hiwaga at kabutihan ang dala ng ating mga pusang tahimik na nagbabantay sa mga sulok ng ating bahay. Una ay pusa sa lababo. Kapag ang isang pusa ay palaging nakahiga o namamalagi sa lababo, marami itong posibleng kahulugan depende sa pananaw. Sa natural na paliwanag, gusto ng mga pusa ang malamig at makinis na ibabaw na lababo, lalo na kapag mainit ang panahon. Ang hugis ng lababo ay parang yakap na nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng seguridad at kapanatagan. Minsan, ito rin ay lugar kung saan nakakaramdam sila ng katahimikan at malayo sa gulo ng bahay. Ngunit sa mga pamahiin at espiritual na paniniwala, may mga nakapaloob na kakaibang kahulugan ang ganitong kilos. Sinasabing kapag ang pusa ay mahilig humiga sa lababo, ito ay indikasyon na may daloy ng enerhiya sa lugar na iyon, sapagkat ang lababo ay pinagmumulan at labasan ng tubig na sumisimbolo sa daloy ng buhay at swerte. Kapag doon naglalagi ang pusa, pinaniniwalaang nililinis nito ang negatibong enerhiya o malas na maaaring dumadaloy sa bahay. Sa ganitong paniniwala, ang pusa ay nagsisilbing tagapagsala ng enerhiya na humaharang sa anumang hindi ka nais-nais na espiritu o malas na maaaring dumaan sa bahay sa pamamagitan ng tubig. Gayunman, may ilan ding naniniwala na kapag ang pusa ay madalas humiga sa lababo, ito ay babala ng pagpigil sa daloy ng swerte, lalo na kung barado o hindi ginagamit ang lababo. Ang tubig ay simbolo ng biyaya, kaya kapag may pusa roon at tila ayaw umalis, sinasabing maaaring may enerhiyang kailangang ayusin sa tahanan. Sa mga sinaunang pamahiin sa ilang probinsya, kapag ang pusa ay humiga sa lababo sa gabi, sinasabing may bisita o balitang darating. Ngunit kung ito ay ginagawa ng paulit-ulit sa araw-araw, maaaring naghahatid ito ng mensaheng may nagbabantay o nagmamasid sa inyong tahanan mula sa mundo ng mga espiritu. Pangalawa ay pusa sa ibabaw ng ref. Kapag ang isang pusa ay madalas nakahiga sa ibabaw ng refrigerator, marami ang naniniwalang ito ay may dalang swerte at positibong enerhiya sa tahanan. Sa pananaw ng siyensya, pinipili ng mga pusa ang mataas na lugar katulad ng ibabaw ng ref dahil ligtas ito. Malamig ang hangin at nagbibigay sa kanila ng magandang tanawin upang mas pagmasdan ang paligid. Ngunit sa mundo ng pamahiin, may mas malalim na kahulugan ito. Sinasabing kapag ang pusa ay natutulog sa ibabaw ng ref, ito ay tanda ng pag-angat ng kabuhayan at pag-akyat ng swerte ng pamilya. Dahil ang ref ay simbolo ng pagkain, kasaganahan at kabuhayan sa bahay. Kapag doon nananatili ang pusa, pinaniniwalaang binabantayan nito ang yaman ng pamilya laban sa malas o masasamang espiritu na nagdadala ng kakulangan at kahirapan. Gayunpaman, may ilan ding babala. Kung bigla itong umalis o ayaw nang lumapit sa ref, sinasabing may paparating na bisita o pagbabago sa enerhiya ng bahay na dapat paghandaan. Sa kabuuan,
Ang pusa sa ibabaw ng ref ay karaniwang itinuturing na swerte at proteksyon, lalo na kung ito ay kalmado at madalas doon nagpapahinga. Pangatlo ay pusa sa loob ng banyo. Kapag ang isang pusa ay natutulog sa loob ng banyo, ito ay isang kakaibang gawi na may halong misteryo at simbolismo sa paningin ng marami. Sa natural na paliwanag, ang banyo ay isang malamig, tahimik at minsan ay madilim na lugar. Mga katangiang gustong-gusto ng pusa kapag nais nitong magpahinga o umiwas sa ingay ng paligid. Maraming pusa rin ang naaakit sa amoy ng tubig at tiles na malamig sa paa. Kaya't nagiging paboritong pahingahan ito lalo na kapag mainit ang panahon. Subalit sa mata ng pamahiin, ang ganitong kilos ng pusa ay hindi lamang simpleng paghahanap ng ginhawa. Ayon sa ilang paniniwala, kapag ang pusa ay madalas matulog sa banyo, ito raw ay naglilinis ng masamang enerhiya o negative spirits sa tahanan. Ang banyo kasi ay tinuturing na lugar kung saan lumalabas ang dumi o negatibong enerhiya. Kaya kapag naroon ang pusa, sinasabing nililinis nito ang daloy ng swerte at pinoprotektahan ng pamilya laban sa mga sakit at malas. Sa ilang lumang pamahiin naman, kapag ang pusa ay tila laging naroon at ayaw umalis, pinaniniwalaang may espiritong hindi mapakali sa bahay o may darating na bisita na may dalang bigat ng loob. May mga matatanda ring naniniwalang ito ay babala na may kailangang linisin o ayusin sa pamilya, hindi lang sa pisikal na tahanan kundi pati sa ugnayan ng mga tao sa loob. Kaya kung mapapansin mong doon palaging nagpapahinga ang iyong alaga, maaaring sinyalis ito na siya ang tahimik na tagapangalaga ng iyong tahanan. Isang nilalang na hindi lang nagmamasid, kundi naglilinis din ng enerhiya upang manatiling payapa ang inyong paligid. At pang-apat ay pusa na palaging nasa box. Kapag ang pusa ay palaging nasa loob ng kahon o box, madalas itong nakikita bilang isang nakakatuwang gawi. Ngunit sa likod nito ay may mga masalimuot na dahilan at pamahiin na bumabalot. Sa natural na paliwanag, likas sa mga pusa ang paghahanap ng masisikip at saradong lugar dahil nagbibigay ito ng pakiramdam ng seguridad at kapanatagan. Ang kahon ay nagsisilbing kanlungan kung saan hindi sila madaling lapitan, kaya't doon sila makakaramdam ng kontrol at proteksyon. Sa loob ng maliit na espasyo, pakiramdam nila ay ligtas sila mula sa panganib at maaari silang magpahinga ng walang istorbo. Ngunit sa mata ng mga pamahiin at paniniwalang espiritual, ang paglalagi ng pusa sa kahon ay may mga kahulugang higit pa sa simpleng ginhawa. Ito ay sinasabing tanda ng pagtatago ng enerhiya o swerte. Ayon sa ilang pamahiin, kapag ang pusa ay mahilig pumasok o matulog sa kahon, ito raw ay nagsasagisag ng pagsasalo o pagpapanatili ng swerte sa loob ng bahay. Parang iniipon ng pusa ang positibong enerhiya sa isang ligtas na sisidlan upang hindi ito lumabas o mawala. Kapag ang pusa ay mahimbing na natutulog sa loob ng kahon, pinaniniwalaang dumadaloy ang tahimik na biyaya sa pamilya, sapagkat ang pusa ay nagsisilbing tagapangalaga ng luck flow sa tahanan. May mga matatanda ring nagsasabi na kapag bigla itong nagkulong sa kahon ng matagal, ito ay maaaring babala na may paparating na pagbabago. Maaaring may bisita, may darating na pera o may bagong simula na papasok sa iyong buhay. Sa ilang tradisyong espiritual, sinasabing ang kahon ay parang portal ng enerhiya at kapag ang pusa ay nandoon, nagkakaroon siya ng pagkakataong magbalanse ng enerhiya sa paligid o magtago mula sa mga negatibong impluensya. Kaya kung mapapansin mong palaging pumapasok o nagpapahinga ang iyong pusa sa kahon, huwag mo itong pigilan. Sa halip, tanggapin ito bilang tanda ng swerte at proteksyon. Sa kanyang katahimikan sa loob ng kahon, tila pinapangalagaan niya ang tahanan mula sa malas at iniipon ang mabubuting biyaya para sa iyo. Sa simpleng pag-upo niya roon, nagiging simbolo siya ng kapayapaan, katiwasayan at ng kakayahang panatilihin ang magandang enerhiya sa loob ng bahay.
Sa bawat lugar na pinipili ng pusa sa loob ng ating tahanan, tila may mensaheng ipinapadala ang kanilang tahimik na presensya. Hindi man natin sila lubos na maunawaan, ang kanilang mga kilos ay sumasalamin sa enerhiya ng ating paligid. Minsang nagbibigay babala, minsang nagpapahiwatig ng biyaya at kadalasan nagdadala ng kapayapaan. Ang pusa ay hindi lang basta alaga. Isa itong espiritual na tagapangalaga, tahimik ngunit makapangyarihang nilalang na nagbabantay sa kalagayan ng ating tahanan. Kaya sa tuwing makikita mong may paborito siyang lugar na tambayan, huwag mo agad isipin na ito ay kakaiba, sapagkat marahil doon niya tinutupad ang kanyang misyon, ang maging tagapagbantay ng swerte, kalinisan ng enerhiya at katahimikan ng iyong buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.